Hi everyone, good morning. When was the last time you said to yourself, na Lord, I want your will, not my will. Kadalasan kasi, kung ano yung gusto natin sa buhay natin, yun yung nasusunod. Yun yung ginagawa natin. At napakadalang natin sabihin na, Lord, I surrender to you. I surrender my life to you. I want your will. Napakadalang natin sabihin yun. When we surrender to Him everything about our life, it does not mean that it's a sign of defeat. Natalo tayo. No. When we surrender everything to Him, it's our chance. Ito yung pagkakataon natin na masabi natin sa sarili natin, Lord, Ikaw na yung bahala sa akin. Ikaw na yung bahala sa buhay ko. Kasi, maaring sa mga naunang desisyon natin sa buhay natin, lagi natin talagang inaano ko ano yung gusto natin eh. Pero kadalasan, nag-leads yun sa kapahamakan natin. Kasi, yung ginagawa natin, kung ano lang yung gusto natin, kung ano lang yung alam natin na makakabuti sa atin, alam natin, akala natin makakabuti sa atin. Pero, pag ginawa natin yon, dun natin marirealize na hindi pala yun yung tama, hindi pala yun yung maganda sa atin. Yung ginawa pala natin na yung kapahamakan natin. Akala lang natin para sa atin, para sa kabutihan natin. Akala natin masaya doon. Sa umpisa, oo. Pag ginawa mo yung gusto mo, masaya ka. Pero at the end of the day, andun lagi yung question na, bakit parang may kulang? May kulang dun sa paggawa ko ng desisyon ko. Bakit hindi ka pa rin masaya? So, diba? So, pero kapag you follow what God's will, ang sarap sa pakiramdam kasi alam mo na nasa tamang direksyon ka at hindi ka niya pababayaan. At alam natin or alam mo sa sarili mo na kapag ginawa mo yung gusto niya, kahit maliit na bagay lang yun, pero yung gusto niya, yung sinunod mo, iba yung pakaramdam eh. Andun yung peace of mind, wala kang worry, wala kang takot kasi alam mo na you're in the right direction. Tama yung desisyon mo na gawin kung ano yung will niya, hindi yung will natin. Hope dun sa pagde-decide natin sa buhay natin, mas piliin natin na yung will ni God. Kasi yung will ni God, pang long lasting yun, pang everlasting yun. Yung will ni God, for safety natin yun. Minsan di natin maintindihan yung will niya. Kasi minsan may kailangan tayong pagdaanan bago natin ma-realize na kailangan natin sundin yung will niya, not our will. Kasi kadalasan yung will natin, doon tayo napapahamak, doon tayo nasasaktan. Hope this simple motivational talk will learn something. Surrender everything to God, it doesn't mean that it's a sign of defeat. Natalo ka, no. Surrender everything to God, it's a sign and an opportunity to trust God in your life, to take over in your life. Let's try na siya naman, yung will naman niya ang gawin natin sa buhay natin. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.